Hello, nako, magandang Webes sa inyong lahat ha. So nung huli nating Spokes Hour, ang ating pinag-usapan ano ba maging pagkakaiba kung manalo ang Trump o manalo ang Harris. At ngayong panalo na ang Trump, ang pag-usapan naman natin, ano ngayon talaga ang ibig sabihin nito? Sino ang mga nanalo? Sino ang mga talo sa Pilipinas sa pagka-presidente ni Trump? Well, syempre, ang unang tanong ko, ang una kong sasabihin, syempre, congratulations kay President-elect Donald Trump. Nagkaroon ako ng pagkakataon na ma-meet itong si President Trump nung nagkaroon ng ASEAN na summit sa Manila. No? So, nagkaroon kami ng bilateral with Trump. Tapos, kung naalala niyo yung bonggang-bonggang reception, no? Was the second time I was able to interact with President Trump. No? At ang nakita ko talaga, doon sa usapan ng dalawang presidente, si President Trump at saka si Presidente Duterte, ay mukhang BFF material sila. Sandali lang naman talaga yung mga pag-uusap nila, pero alam mo, parehong frat boys eh. So parehong nagkaintindihan yung dalawa eh. No? Talagang on first name basis sila at saka mukhang kuha nila yung kiliti. So syempre, ang una-una kong sasabihin na panalo sa pagkapanalo ni Trump ay si dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Mantakin nyo, si Presidente Duterte nangampanya pa para kay Trump. Wala siyang pakialam kung magalit si Biden. No? Alam niyo naman, talagang si Presidente Duterte, hindi yan malapit sa mga Democrats. Minura nga niya si Obama, di ba? Dahil kung ano-anong sinasabi ni Obama tungkol sa kanyang human rights records. No? At minura niya. No? At mula noon, sarado na ang pag-iisip niya sa mga Democrats. Kaya naman, bagamat ang daming binato kay Trump, na mga criminal cases, ang daming mga pagbibintang, walang pakialam ang Presidente Duterte, at ang sinabi niya, ikakampanya ko pa si Donald Trump sa mga Pilipino sa Amerika. At yan naman ang ginawa niya, no? Nanawagan siya sa mga Bisaya sa Amerika na iboto ang Trump. Actually, hindi na siya kailangan mangampanya dahil ako, nag-aral naman ako sa Amerika, dami beses ko na nakarating sa Amerika, buong pamilya ko na doon sa Amerika, ang mga Pilipino talaga ay maka-Republican. Bakit? At least yung mga Pilipino na kakilala ko, mga doktor, gaya ng aking mga kamag-anak, mga profesional, talagang yan po ay maka-Republican. No? At bihira talaga na meron talaga mga mala-aktivistang Pilipino na pumapanig sa Democratic Party. Bagamat, ang sabi ko nga nung huling pag-uusap natin, huwag tayong magkakamali. Democrat or Republican, abang unang-unang isusulong nila ay interest ng mga Amerikano. At kinakailangan natin palaging isipin na hindi tayo kapareho na pang-nasyonal na interes. Minsan, taliwas ang interes natin sa Amerika gaya ng pakikipagyera sa China na wala naman tayong pakialam. So ang unang-unang panalo, si Presidente Duterte kasi balik na as presidente ang kanyang BFF na si Donald Trump. Now, para dun sa mga nagsasabi na hindi ito totoo ha, naku, tignan niyo po, 2017 article, nagkaroon ng secret leak na pinure ni President Trump ang drug war ni Presidente Duterte. Hindi po yan gagawin ng Biden administration o ni Kamala Harris. No? Pero pinuli talaga yan ni President Trump, unang-una. Pangalawa, nung ako'y nanungkulan pa kay Presidente Duterte, humingi pa ng saklolo si Donald Trump. Well, pwede ko lang sabihin niya kasi nailabas na rin yan sa balita, no? Na ginamit niyang tulay itong si dating Presidente Duterte para dun sa leader ng North Korea. Dahil alam niyo naman, mainit talaga palagi usapin ng North and South Korea dahil may nuclear weapons ng North Korea na palaging binabantaan ng South Korea at ang Japan. At ang defense naman ng Japan, syempre, ay ginagampanan ng mga Amerikano. No? So ganyan kalapit ang Presidente Trump kay Presidente Duterte na ginamit pa niyang tulay nung minsan para sa kanyang foreign policy initiative sa Asia. No? Dahil ang isa naman sa pinakamalaking problema talaga ng Asia kung talagang hindi magbibehave ang North Korea at gamitin ang kanyang nuclear weapons laban sa South Korea. At siyempre, pati tayo damay dyan. Kapag nga nagte-testing yan ng mga nuclear warhead niya, saan ba bumabagsak? Philippine Sea. Kasi napakalapit din natin sa Korea. Now, dahil malapit nga ang dating Presidente Duterte kay Trump, anong ibig sabihin nito sa administrasyon ni PBBM? Well, sorry na lang si PBBM. Ang pinakamalaking loser sa pagkapanalo ni Trump, si PBBM.
Alam mo kasi ang Republicans, conservative. Kita nyo ha, anti-abortion, anti-drugs. Kaya nga pinuri si President Trump. Si Presidente Trump si Presidente Duterte ni President Trump. So balik sila dun sa mga paniniwala na babalik tayo sa pagiging matatakutin sa Panginoon, balik sa pamilya, at solid na mga backgrounds. So ayaw na ayaw ng mga conservatives sa Amerika ang paggamit ng droga. Of course, di pa naman napapatunayan na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang PBBM. Pero hanggang ngayon, nandyan ang mga impormasyon, nandyan ang video, nandyan ang mga larawan na mayroong powdery white substance, nandyan yung abutan ng powdery white substance na nangyari, na nakita natin sa lahat, walang denial. So alam ko, nasa isip ngayon ni Trump, naku, could this Marcos be a drug user? At saka wag natin kalimutan ha, noong 1986 na pinalayas ang mga Marcos sa Pilipinas, Republican din ang nakaupo sa White House. Hindi pinigilan ni President Reagan ang pagsipa kay Presidente Marcos. Kaya talaga iba yung sense of security ni PBBM nung siya ay nakalapit kay Biden. Kasi alam niya, gaya ng ama niya, nagamit niya yung China card para mapalapit kay Biden. Kasi dahil nga ang Biden ay gusto supilin ang paglakas ng China sa pamamagitan ng paggamit ng dahas, at talaga namang nag-aantay lang na pagkakataon na makipaggera ang mga Amerikano under Biden sa China, ayun, ginamit yan ni PBBM para mapalapit kay Biden. Paano? Sa pamamagitan ng pagpayag na magbukas ng 4 pang mga base militar ang mga Amerikano na malapit sa Taiwan. Ibig sabihin, wala namang kinalaman yan sa West Philippine Sea na meron tayong hidwaan sa China. Ang talagang motibo ni Presidente BBM dun sa pagpayag na gamitin ang mga base militar natin sa Cagayan at saka sa Ilocos at saka sa Isabela ay para ang mga Amerikano ay magkaroon ng base militar para depensahan ng Taiwan kapag ito ay lulusubin ng China. Now, bakit mag-iiba itong pulisiyang ito kay President Trump? Well, kasi si President Trump, hindi niya kinakailangan lihisin ang atensyon ng kanyang mga mamamayan sa mga problema sa Amerika. Haharapin niya ang problema sa Amerika. Ano ba ang problema? Bakit ba natalo ang mga Democrats? Siyempre, it's always about the economy, stupid. Pabalik-balik po ako sa Amerika at nakikita ko talaga, napakahirap ng buhay sa Amerika. Hindi ko nga alam kung bakit yung mga kapatid ko nananatili pa doon. No? Bagamat yung isang kapatid ko doktor, ayun, naintindihan ko, milyonaryo yun. Yung isang kapatid ko, executive. Pero yung nurse at saka yung isang nagtatrabaho sa hotel, sabi ko, umuwi na kayo. Walang nangyayari sa buhay dyan sa Amerika dahil napakahirap po talaga ng buhay sa Amerika. Ako hindi mo ako mapapatira roon dahil talagang mahihirapan akong magkaroon ng hanap buhay sa Amerika dahil patay na patay ang ekonomiya. So it's the economy, stupid. Ang akala ni Harris, yung mga issue ng human rights, gaya ng karapatan para sa abortion, ay bibigyan ng mas malaking importansya ng mga Amerikano kesa sa ekonomiya, yung hanap buhay. So parang sa Pilipinas din yan. Kahit anong gawin nyo na ilihis ang issue dun sa kahirapan sa pamamagitan ng ginagamit ang China na kalaban para tayo magkaisa laban sa isang kalaban, hindi mag-work. Ganyan yung strategy ni Biden, parang strategy rin ni PBBM. Humanap tayo ng kaaway nang sa ganun makalimutan ng mga Pilipino yung tunay na problema ng kahirapan. Si Trump, wala siyang pakialam ngayon kung ano mangyari sa mundo. Uunahin muna niya ang mga Amerikano. At ang importante ngayon sa Amerika, yung ekonomiya, yung trabaho, at saka yung hanap buhay. So talagang yung mga kinakailangan makuntin ang China, wala siyang pakialam dyan. Ang kanyang unahin is paano mapasigla ang ekonomiya ng Amerika at hindi sa pamamagitan ng gera. Kasi alam naman natin, napakaraming industriya na nakasalalay sa gera. Pero kasi, hindi mo maalis kay Trump. Sigurado talaga yan na tataas din ang defense spending at makikinabang nga yung mga kumpanya na gumagawa ng mga bagay-bagay para sa digmaan. Pero ang katotohanan, hindi siya makikipaggera. Kasi ang alam niya, ang gera, bagamat kikita yung mga gumagawa ng armas, ay makakadulot
problema sa ekonomiya. Kaya nga, nanalo siya sa plataforma ng America First. Ang gusto nga niya mangyari, NATO, magbayad kayo para sa seguridad ninyo. Alam nyo, ang NATO, gaya ng Pilipinas, meron ding Mutual Defense Treaty na kapag inatake ang isang bansa na member ng NATO, kukonsidera rin ng Amerika na atake laban sa kanya. Sabi ni Trump, bakit kami gagastos para sa inyong sariling seguridad? Kaya bantayan ninyo yan. Ha? Kung gusto ninyo ng seguridad, kayong gumastos. Ganyan din pagdating dito sa China, sa South China Sea. Paano pakialam ko sa Pilipinas kung meron tayong Mutual Defense Treaty dyan? Anong pakinabang ko kung makikipaggera ako sa China dyan? Wala naman. Kung gusto mo makipaggera sa China, hindi makipaggera ka, pero wala akong pakialam dahil ako American first. Kaya nawala ang pinakamalaking alas ni PBBM sa suporta ng Amerika. Yung paniniwala na importante ang Pilipinas dahil kinakailangan maghanda para sa gera laban sa China. Ang sabi ngayon ni Trump, pakialam ko sa inyo. Unahin ko muna yung ekonomiya ko dito sa bayan ko. Unahin ko muna yung mga kababayan ko. Kayo magbayad sa sarili nyong seguridad. So, sorry, PBBM at ang kanyang pamilya at ang mga cronies, nawala ang pinakamalakas na selling point ninyo sa Amerika. At huwag niyong kakalimutan, yung pagkakaibigan ni Presidente Duterte at Presidente Trump na kapag patuloy niyong ginipit ang mga Duterte, ano sa tingin niyo ang gagawin ng kaibigan? Diba? Lalong-lalo na pinuri ni Trump nung una siyang naging presidente ang drug war mismo ni Presidente Duterte. Sa tingin nyo ngayon, ang Amerika susuporta sa ICC prosecution? Ang Amerika nga, nagkaroon ng batas na lulusubin nila ang Hague kapag ang isang sundalong Amerikano ay lilitisin ng ICC. Yun na nga. Paano ngayon? So anyway, mabuting balita po sa tingin ko na ganyan ang foreign policy ngayon ni Trump. Isa pang pagkakaiba di ba yung mga Amerikano dito sa Pilipinas, multilateral. Naku, Trump wala siyang pakialam dyan sa multilateral na yan. Siya, bahala kayo sa mga buhay ninyo, Amerika muna ang aatupagin ko. Now, ibig sabihin din yan, naging mas malaki ngayon ang posibilidad na magkakaroon tayo ng kapayapaan sa mga lugar na merong mga gulo. Pareho sa Amerika, Republican Democrat, na malakas ang impluwensya ng mga Hudyo. Kaya naman talagang rineresbakan nila ang Israel. Pero ang pagkakaiba, itong si Kamala Harris, nandun na siya sa lugar ng mga Palestino sa Michigan. Doon ako nag-aral sa Ann Arbor. So may isang lugar po doon, Dearborn, na talagang puro mga Palestino. Hindi niya pinuntahan yun. Hindi niya pinasalita ang mga Palestino na nagiging biktima na ng genocide. Dahil naniniwala siya na mas malakas pa rin yung mga Hudyo sa pagdating sa pagbibigay ng pera at pagkukuha ng boto. Nagkamali siya. Kasi nga, ang nakikita nating larawan ngayon sa TV, sa CNN, sa Al Jazeera, ay genocide na yung nangyayari sa Gaza. At paano natin masusuportahan? Kaya ngayon, parang mas maganda ang magiging paninindigan ni Trump na ititigil niya ang gulo diyan sa Gaza Strip. Diba? At syempre, ang sabi niya, hindi ko alam kung magagawa niya, 24 hours, ititigil niya ang labanan sa Ukraine. Bakit? Kasi nga, bakit gagastos ang Amerika sa Ukraine? Kaya lang naman i-involve ang Amerika dyan dahil nga doon sa pangako niya sa NATO na gaya ng Pilipinas, meron silang Mutual Defense Treaty. Ay naku, sabi ni Trump, kayong gumastos para sa sarili niyong seguridad. Well, hindi naman lahat mabuti para sa Pilipinas. Dahil uunahin niya ang Amerika, naku, tataas ang mga taripa. Hindi ko alam kung yung mga produkto na ine-export natin sa Amerika, pero marami tayong ina-export dyan na semiconductors, no? Baka mamaya mapatawan din na mas mataas na taripa. Immigration, naku, yung mga gusto mag-TNT sa Amerika, pumunta na lang kayo sa Europa. O kaya magtrabaho na lang kayo ng legal sa Europa at saka sa Middle East. Kasi ang dami naman ngayon nagbubukas na trabaho. At saka napakadali na ngayon kumuha ng trabaho dun sa mga dating mga European states na sarado. Pero magiging istrikto na ngayon ang Trump administration pagdating sa immigration. So, kung ikay nagpaplano mag-TNT sa Amerika, wag na. Kumuha ka na lang ng legal na trabaho sa iba dahil mas marami naman talagang mga bansa sa Europa ngayon na naghahanap ng mga Pilipino. Desperado sila sa
mga Pilipino. Now, so paano ngayon tatratuhin si BBM? Well, siyempre, presidente pa siya. Pero mag-ingat-ingat ang PBBM kasi wala na siyang pinaghahawakan na ironclad support. Nakita ko yung ambassador ng Amerika na hindi raw magbabago ang ironclad support. Taku, bola yan. Pinababayad nga niyang NATO para sa kanilang seguridad. Nasaan ngayon ang ironclad support? No? Kinakailangan pakita ni PBBM na beyond yung silbi ng Pilipinas kapag nagkagera sa China, meron pa rin silbi ang Pilipinas sa Amerika. At tingin ko, magagawa lang niya yan pag pinakita niya na napakagandang merkado ng Pilipinas at ang Pilipinas magiging instrumento para yung mga negosyante na nais magkaroon ng negosyo sa Pilipinas, lalong-lalo na sa Asia, ay makakapasok sa Asia. So yun ang dapat maging strategiya niya. Kalimutan na niya yung West Philippine Sea, mga ngawa-ngawa nila Tariela, ganyan-ganyan. Wala na yan kay Trump. Ang isipin na lang ng PBBM kung gusto niyang mapalapit kay Trump, paano makakatulong ang Pilipinas na mapasigla ang ekonomiya ng Amerika at ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagtataguyod ng pangangalakal ng mga Amerikano, ng mga Pilipino sa Asia. Ibig sabihin, yung pinakamalaking merkado sa Asia, China. So China pa rin ang focus, pero ang selling point natin, paano natin matutulungan ang mga Amerikanong manggagawa na magkaroon ng mas mataas na kabuhayan para sa merkado ng Asia. Kasama dyan ang merkado ng China. Di ba? Well, alam nyo, maligaya ako. Hindi ko akalaing sa talambuhay ko na ako ay susuporta kay Trump. Pero ngayon lang talaga ako sumuporta sa Republican. Kasi, at least ngayon, naibsan yung banta na makakaladkad tayo sa isang gera na wala tayong kinalaman. Ang una kong inaasahan na gagawin ni Trump, pakikinggan niya yung reklamo ng mga Ruso at ng China at tatanggalin yung intermediate range missiles na naging dahilan kung bakit kamuntik na magkaroon ng nuclear war sa panig ng Amerika at ng Russia nung panahon ni John F. Kennedy. Ayan na naman, Democrat si John F. Kennedy, yun yung kamuntik ng magkagera. Hindi ko maintindihan kung bakit ang mga Democrat, sila yung liberal, sila yung mga woke, sila yung mga human rights pero sila yung mahilig sa gera. At yun na nga sa kaysayan po ng Amerika yung mga Democrats ang nais magkaroon ng mga alipin, slaves. At yung mga Republicans ang tumutol doon sa mga pagkakaroon ng alipin. Baliktad. Ngayon kasi ina-associate natin yung mga Republicans sa mga mayayaman na puti. Pero dito sa eleksyon nito, napakita natin na lahat ng kulay, itim, Latino, Asyano, bumoto kay Trump. Dahilan kung bakit hindi lang siya nanalo sa electoral votes, nanalo rin siya sa popular votes. But sa akin mga kababayan, good news ang pagkapanalo ni Trump para sa Pilipinas, pero sorry na lang sa PBBM. Kinakailangan mag-double time siya kung siya ay mapapansin ni Trump. Pero make no mistake about it, tatanaw na utang na loob si Trump, si dating Presidente Duterte na nangampanya para sa kanya at alam niya na ang anak ng kanyang kaibigan na Duterte ay vice-presidente na ngayon tinitira ng mga kaalyado ni BBM na naging napakalapit kay Biden at kay Harris. Bahala na kayo mag-add ng 1+1. Agree ba kayo o hindi? Magkomento lang po kayo Pero napakaganda ng talakayan natin ngayon. Pasensya na kayo. Excited ako. At hindi ko talaga akalain na maging excited ako sa pagkapanalo ng isang Republican sa buong buhay ko. Pero dahil nga ang pinaka-importante, karapatan mabuhay sa pamamagitan ng pag-iibsan ng banta ng gera, natutuwa po ako na nandyan po ang Trump bilang susunod na presidente ng Estados Unidos. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik At gaya ng aking palaging sinasabi, Pilipinas, dahil ikaw lang ang aking bansa, ikaw lang ang bansang
aking mamahalin. Mabuhay po kayo at magandang araw po sa inyong lahat. Bye!